Alam nyo, ito yung pinaka, sa lahat ng mga vlog na napapansin ko, ito yung pinaka confidential eh. Pero sige, share natin yung share natin yan. Parang mabubulunan ako. Teka lang. Parang kinakabahan ako, baka makarating tong video na to sa mga sa mga, alam nyo na, sa mga mahilig mangutang dyan. Joke lang. So, re-reveal ko sa inyo yung sahod ko dito sa Canada as a temporary foreign worker. Actually, yung trabaho ko is nasa field ako ng mga sasakyan, mostly sa mga gulong. Itong isi-share kong information sa inyo, actually di ko napapakita yung payslip ko kasi nga medyo kasi may mga details doon na di kailangang maipakita. Tsaka bawal din, pinagbabawal din ng ng employer ko. So magbibigay na lang ako ng ng amount. Pero yung ibibigay kong amount sa inyo is hindi yun yung eksaktong amount talaga na natatanggap ko Kasi nga nasa Canada tayo, may mga taxes tayo dito. Actually, napakalaki ng tax dito. Yun lang din yung medyo parang bad side dito sa Canada. Pero when it comes to tawag dito, cost of living, hindi naman nagkakalayo sa naging cost of living ko doon sa Middle East. Tsaka minsan nga may mga products sila dito na yung presyo sa Pilipinas tsaka presyo dito, mas mababa pa ngayon dito eh. Hindi naman lahat, pero may mga ganong instances talaga na medyo less yung price na dito kumpara sa Pilipinas. So ito na nga. Base sa kontrata na napirmahan ko, agreement namin ng employer ko, is sumasahod ako dito ng $21 per hour. Yan. So every week, 5 days duty lang kami. From Monday to Friday, Saturday, Sunday, pahinga. Pero minsan may overtime yan. Depende kung kailangan ng tao doon sa shop. So, just imagine may 8 hours a day. So, $21. Saan ba yung calculate natin? Ito na lang sa laptop. So, may $21 tayo. $21 times 8. So that's 168 Canadian dollars a day. So yung sahod namin dito is bi-weekly. So ibig sabihin ng bi-weekly, every 2 weeks saka papasok yung sahod mo. So sa 168 mo na yan, multiply mo ng 5 days, may 840 US dollars ka. Canadian dollars ka every week. So times 2 kasi nga 2 weeks. So 1,680 Canadian dollars every 2 weeks. Wait, there's more. Kasi nga nasa Canada tayo, may deductions ng tax. So base sa experience ko, yung pinakamalinis, as in yung net na talaga na pumapasok sa bank account ko, is nag-range siya ng mga $900 up to $1,250. Depende yan sa overtime ko. Pinakamataas ko na natanggap sa 2 linggo is umabot ako ng 1,300 Canadian dollars. So just imagine kung ma-maintain ko yung ma-maintain ko yung overtime na yon, which is sobrang imposibleng mangyari nga kasi nga hindi naman pare-pares talaga yung oras ng overtime eh. So sabihin na lang natin nasa 1,200 every 2 weeks. So sa isang buwan may 2,400 tayo. So 2,400 in 1 month. 2,400 Canadian dollars. Multiply mo yan ng 40. Kasi nga yung value ng 1
Canadian dollar into peso is nasa 40 pesos. So 2,400 times 40, that's 96,000. 96,000. Just imagine, 96,000 kumpara nung nasa Pilipinas ako. Magkano lang sinasahod ko nun? 325 per day. Kawawa, di ba? So, sobrang thankful talaga ako na napunta ako ng Canada. Kasi nga, sobrang laking tulong nito sa akin, sa pamilya ko. Tsaka sobrang pasasalamat ko din sa Diyos. Kasi nga, siya yung naging gabay ko sa whole journey ko papunta dito. So guys, just imagine, professional ka sa Pilipinas, degree holder ka sa Pilipinas. Pagka-graduate mo ng college, magtatrabaho ka sa Pilipinas, kikita ka ng minimum. Sabihin natin yung minimum sa Metro Manila ngayon nasa 600 plus. Yung 600 a day mo, kulang pa yun. Kung kahit nga bachelor ka, single ka, wala kang pamilya, kulang na kulang. Sa gastusin, mahal pa lang ng gastusin sa Manila, renta, pamasahe, sus. Kaya kung nasan ka man ngayon, sa ang panig ng mundo ka man ngayon, pero alam ko mostly sa inyo nasa Pilipinas, huwag panghinaan ng loob. Magtrabaho kayo sa abroad. Kasi sa abroad talaga, sulit yung value na babalik sa'yo. Sulit yung effort na bibitawan mo kasi nga, yung balik na pera is napakalaki. Magkakaiba naman yung hindi ko naman lalahatin kasi lalo sa Middle East, galing ako doon eh. So, di naman ganun kalaki yung sahuran doon, pero makakabuhay naman ng pamilya kahit pa paano. Unlike kung nasa Pilipinas ka lang, wala talaga. Rireltokin na kita. Sa ilang taong pagtatrabaho ko sa Pilipinas, di ako nakapagtabi ng above 20,000 sa savings ko. Rireltok yan. Sa 10 taon ko na isang empleyado sa Pilipinas, wala talaga. Kaya maswerte yung mga nangangarap na gaya mo. Kasi kahit papano, may dream ka na mapunta rito. May goal ka na mabago yung takbo ng buhay mo at ng pamilya mo. Lalo na kung pamilyado ka, may anak ka. Kailangan mo talaga mag-abroad. So, that's the reality guys. Sinishare ko lang sa inyo yung observation ko. Kasi nga, kung sa Pilipinas lang talaga, patanda tayo ng patanda eh. Wala naman tayong ibang patutunguhan kung dito banda. So, kung di tayo magpupursige ng ganun, kawawa yung mga maiiwan natin sa buhay. Mas mainam pa rin na alis tayo sa mundong ibabaw na medyo komportable yung mga maiiwan natin. So, yun lang po muna for now. See you on my next vlog. Peace.